Kakauwi ko lang ngayon dahil sa tamang-tamang graduation ng anak ko. Sa totoo lang, baka ako pa yung mas masaya kaysa sa anak ko. Nagkakilala kami dito sa Lower Bicutan sa prayer meeting. Palibhasa ako yung preacher noon. Palagi siya na lang nakikita ko yata kada ako magsasalita. Medyo na-inlove ako. Sabi ko nga, kung hindi madadala sa ganda lalaki, daanin mo na lang sa bait. Yun, doon, nalibelo. Gusto ko sana, dalawa lamang anak namin. Yung isang babae at isang lalaki para isang kumpleto. Kaya lang, yun, medyo sumablay. Sabagay, hindi naman ako nagsisisi na dahil kasi bakit ka magsisi yung gaganda na anak ko? Ako nga lang yung... Siya lang nagsabi, no? Ako nga lang medyo hindi. Pinangarap ko basta maayos na pamilya, kahit hindi mayaman. Kasi ang trabaho ko lang naman talaga yung pang-kontrata. Minsan meron, minsan wala. Namamasukan na ako sa pabrika. Nag-resign ako kasi nga iba na yung may-ari. Kaya ako naisipang mag-abroad talaga. Mahirap yung desisyon din na payagan ko siya. Pero hindi ko naman pwedeng ipagmalaki sa kanya yung klase ng trabaho ko. Ang iniisip ko lang, hindi naman panghabang buhay nandun sa abroad. May makatapos lang na anak ko talaga. Yung pinakapanganay namin, mga 11 siya noon. Wala kaming alam nun. Nagulat na lang po ako nung sabi na aalis na si mama mo. Natuwa ako kasi wala nang magagalit sa akin, wala nang mag-uutos. Si Joby, anong una kong alis, 3 years old siya. Hindi ko po naintindihan kung bakit umalis si mama. Yung parang feeling po na iiwan ka ng mama mo, yung gano'n. Nahihirapan din ako ipaintindi sa mga bata. Parang sinisiisipan nila kung bakit dapat sana hindi na yung mama nila umalis kundi ako na lamang. Nung una, tingin ko sa tatay ko na hindi siya ganun compare sa ibang tatay. Ako lalaki, minsan masakit sa pride ko yun eh. Na dapat sana ako nagtatrabaho. Hiyang-hiya ako doon sa nangyayari siya. Kaya kung maaari nga lang, kahit anong trabaho kinukuha ko. Minsan babayaran lang ako ng 30 pesos, magbe-wedding ako dyan. Tatanggapin ko yan. Kahit paano, para lang may kaunting mai-contribute ako sa pamilya namin. Parang okay lang, ganyan. Nandiyan naman po si Papa, ganyan. Nung unti-unti na nagtatagal, sabi ko, ang hirap naman. Wala si mama, walang mag-aayos sa akin. Anong gagawin ko? Paano ko umpisan? Paano ko mag-aayos? Pumunta na lang po ako sa kapitbahay na papaayos ako kasi wala namang taga-ayos. Nung maliit ako, hinahanap ko yung kalinga ng nanay. Kapag nadapa ako, yung maglilinis ng sugat, yung mga aaway sa mga umaway sa akin. Nakakaingit sa mga classmate ko na yung mama nila nandun. Tapos ako po, sila papa lang. Gusto ko rin pong maranasan yung kalinga ng isang nanay. Napansin ko talaga na medyo malayo ang loob ng mga bata ko sa kanya. Wala siya. Walang komunikasyon pati. Halos ako ang nakikita na nakakasama nila. Kahit ba sabihin, ipinaiintindi ko na sa kanila na ginagawa ng mama nila para sa kanila. Parang hindi pa rin nila ma-appreciate ba ang mga bata pa sila. Pag nasabi pong daughter at saka mother, dapat parang magdikit talaga yung ganun po. Hindi po. Para sa akin, mabuti akong ina. Pero parang pakiramdam ko rin minsan, hindi pa rin kompleto. Kasi sa totoo lang, napakabigat yung inaalagaan mo yung mga bata. Hindi mo naman anak. Inaayos ko yung higaan ng mga alaga ko. Parang naisip ko mga anak ko. Nung ipinanganak si Jam, parang hindi masyado akong nakasama siya. Tumayong nanay si Jonet. Yun, ang hirap kasi 1-year-old pa lang yun. Tapos hindi ko alam kung paano, baka umiyak siya ng gabi, nagugutom, anong gagawin ko. Tsaka maganda lang kasi Kenneth, nakakatulong ko yan sa trabaho. Mahusay yung anak kong yan. Siya tagalaba, pabibili na ako ulam, magluluto na siya. Mga 21 ako nung umalis ako dito. Kasi parang napagod ako noon. Parang lagi na lang ako. Pag uwi ko, ganun din. Gusto ko magpahinga, hindi ako makakapagpahinga agad. Gusto ko muna umalis. Yung parang ganun po. Naunawaan ko rin siya kasi nahihirapan.
sabi ko sa akin din ang pagkakamali. Bumalik po ako, sabi ko, namimiss ko sila. Alam ko po kasi na mali ako na iniwan ko sila, gano'n. Sabi ko noon, hindi po mararanasan ng mga kapatid ko na tatakbo sa kapitbahay ko. Nandito naman po ako, pinag-aralan ko mag-manicure, mag-pedicure, gupit, make-up, lahat. Nagtrabaho ako kasi kailangan. Ang father ko kasi hindi ganun ka-stable ang trabaho. Super proud po ako sa mga kapatid ko na gusto akong pag-aralin. Kasi po, iniisip nila na deserve ko yung suporta na ibinibigay nila. Inisip ko din po yun na sana ako din, yung mag-aaral din. Siyempre po, mahirap naman po, wala naman po kaming stable na pinagkukuhaan ng income para sabay kaming makakapag-aral. Kaya sabi ko, sige, ikaw muna. Pangarap ko makakuha ng stable na trabaho at matulungan ko yung mga kapatid ko nag-aaral. Gusto ko pong mag-aaral lagi kasi naging motivation ko yung pag-alis ni Mama. Kasi yun talaga kumusta pag-aaral? Hindi ka ba nahihirapan dyan? Maganda, president ako, top 1 pa rin. Ngayon po, yung relasyon ko po kay Mama, parang hindi pa po siya ganun ka-close. Siguro po, nasanay ako na wala siya. Ngayon dumating si Mama, medyo close. Kasi dati hindi talaga ako nag-good night kay Mama. Yan, Mama, good night, mga ganyan. Matulog na kami, mga ganyan. Finish contract na rin ako, 2 years contract. Bakasyon ko talaga. Pero ang babalik ako. Hindi na talaga ako papayag na umalis po ulit ng asawa ko. Ako, matanda na ako. Kunti na lang pagsasamahan namin, tapos mawawala. Nung sinabi ng mother namin, ni Mama, na kung aalis siya, isa ako sa mga bumoto na hindi na dapat. Gusto ko maranasan naman ni Mama na kasama kami, na buo yung pamilya namin. Buo yung pamilya namin. Yung sabay-sabay kaming kumakain sa hapagkainan. Sabay-sabay kaming nagsa-celebrate ng mga okasyon, ng mga birthdays, ng mga Christmas. Ayun po. Napag-usapan namin ni ate na magtatrabaho kami. Sinabi namin dalawa, wala munang mag-aasawa, sabi nga gano'n na. Ito muna, kailangan sila, jobean muna sila, Mama, sila, Papa. Kailangan okay muna.